Ano ba talaga ang nakalubog sa Edmund Fitzgerald? Narinig na natin ang mga teorya, ang bagyo, ang mga alon, ang mga takip ng hatch. Pero may isang bagong eksplorasyong nakahanap ng isang bagay na sumisira sa lahat ng mga teoryang iyon. Isang makabagong underwater drone ang pumasok sa tulay ng barko. Isang lugar na hindi nagalaw sa loob ng 50 taon. At ang natagpuan nito sa loob ay isang anomalya na hindi maipaliwanag ng siyensya. Hindi ito basta isang pagsisidlang. Ito ay isang discovery na muling isinusulat ang huling kabanata ng pinakadakilang misteryo ng Great Lakes at ang pagkamatay ng 29 na tripulante nito. Ang nakita ng drone, ang petsa ay Nobyembre 10, 2024, halos 50 taon mula nang mawala ang Edmund Fitzgerald. Isang high-tech na barko, pang pananaliksik ang lumulutang sa itaas ng mga koordinada ng gabi. Sa ilalim, ito ay isang sementeryo. Ang tubig ay permanenteng 34 na degrees. Ang presyo ay mahigit 230 libra bawat pulgadang parisukat. Ito ay isang walang liwanag, nakadudurog na kawalan. Ang mga nakaraang paghisid ay namapana ang labas ng labi. Ipinakita nila na nabali ang barko sa dalawa. Ang proa ay nakatayo. Ang pupa ay nakabaligtad. Pero ang tulay, ang sentro ng command ng barko, ay laging masyadong mapanganib para pasukin. Ito ay isang gusot ng gumuhong bakal at mga nakasabit na alambre. Ang pagpapadala ng tao o kahit isang malaking robot sa loob ay isang biyaheng walang balik. Pero iba ang pagkakataong ito. Ang koponan ay gumagamit ng bagong drone. Ito ay isang maliit, kasinlaki ng suha na submersible na may mga high definition na camera, lidar, at AI navigation system. Idinisenyo ito para dumulas sa mga bitak, umiwas sa mga panganib, at bumuo ng perpektong 3D na modelo ng nakikita nito. Sa barko pang pananaliksik, tahimik ang control room. Ginagabayan ng piloto ang drone patungo sa proa. Ang napakalaking 729 na talampakang barko ay lumilitaw mula sa kadiliman. Isang multo na natatakpan ng makapal na layer ng kalawang at buhangin. Lumilipad ang drone sa ibabaw ng kubyerta, lagpas sa mga sirang takip ng hatch at papalapit sa bahay ng piloto. Lahat ng bintana ng tulay ay sumabog mula sa presyo ng paglubog. Nakahanap ang piloto ng drone ng isang bukas at dahan-dahan, maingat na ipinasok ang makina sa loob. Ang mga unang larawan mula sa loob ng tulay ay lumitaw sa screen. Kaguluhan. Natatakpan ng buhangin ang lahat, ilang pulgada ang kapal. Mga alambre ang nakabitin mula sa kisame na parang damong dagat. Ang manibela ng barko ay nandoon pa rin, nakabaon sa putik. Ang mga tasa ng kape ng tripulante ay nasa mga lalagyan pa rin, puno ng putik. Eksakto itong inaasahan ng mga siyentipiko. Pagkatapos ng 5 dekada sa kailaliman, pagkatapos tinamaan ng ilaw ng drone ang isang bagay. Sa sulok ng likuran ng control room, nakapatong sa isang sira-sirang konsol, ay isang bagay. Ini-zoom ng AE camera. Ito ay isang mabigat na tanso na engine order telegraph. Ito ang aparato na gagamitin ng kapitan para magpadala ng mga utos sa bilis sa engine room. Pero narito ang kawili-wili. Hindi ito nakabaon sa buhangin. Hindi ito natatakpan ng kalawang. Malinis ito. Hindi lang malinis, kundi pinakintab. Kumikislap ang tanso sa ilaw ng drone na para bang may nagpakintab nito ng umagang iyon. Walang ni isang putil ng buhangin. Walang bakas ng mga bacterial na rusticles na tumatakip sa bawat iba pang pulgada ng labi. Ito ay isang perpekto, imposibleng anomalya. Pabalik sa barko, nagulat ang koponan ng pananaliksik. Walang katuwiran. Wala, talagang wala, ang maaaring makaligtas sa loob ng 50 taon sa ilalim ng Lake Superior nang hindi ganap na natatakpan at kinakawang. Ang agos ng lawa ay hindi sapat na malakas para i-sandblast ang isang bagay habang naiiwang nakabaon ang lahat ng nakapaligid dito. Ang isang chemical leak ay maaaring magtunaw ng kalawang, pero hindi nito papakintabin ang tanso. Sinuri nila ang data, pinaulit nila ang mga scan, kinumpirma ng mga sensor ng drone. Nandoon ang bagay, tanso ito, at walang mantsa. Ang nakakatakot na bahagi ay sinisira ng diskubreng ito ang lahat ng lumang teorya. Hindi pinakintab ng bagyo ang telegraph na iyon. Hindi rin ito inilinis ng shoal. Ang isang imposibleng bagay na ito ay nagbubukas ng bago at nakakatakot na tanong. Ano ba talaga ang nangyari sa mga huling sandali sa loob ng tulay na iyon? Ang diskubre ng drone ng imposibleng bagay na ito ay pumipilit sa atin na balikan ang buong kwento. Ang barko ng luho. Para maunawaan kung bakit napakatindi ng anomalyang ito, kailangan mong maunawaan kung ano ang Edmund Fitzgerald. Hindi lang siya isang barko. Siya ang barko. Nang ilunsad siya noong Hunyo 7, 1958, siya ang pinakamalaki at pinakamahal na barko ng karga na itinayo sa Great Lakes. Tinawag nila siyang Reyna ng mga Lawa
729 na talampakan ang haba niya, ang pinakamaksimum na laki na kasya sa sulaks. At ito pa, hindi lang siya isang mang-aaral na trabahadora. Siya ay isang lumulutang na palasyo. Habang karamihan ng mga marinero ay nakatira sa masikip at simpleng mga silid, ang tripulante ng Fitzgerald ay may air conditioning at tile na mga banyo. Mayroon pa siyang luxury guest lounge at pantry para sa mga ehekutibo ng kumpanya. Siya ang unang Laker na itinayo na may all-welded hull. Isang disenyo na dapat gawing mas malakas siya kaysa sa anumang barko na nauna sa kanya. Sa loob ng 17 taon, siya ang ipinagmamalaki ng panig ng Amerika. Binasag niya ang mga rekord ng karga ng 6 na beses. Nagdadala ng mahigit 26,000 tonelada ng taconite iron ore pellets mula Minnesota patungo sa mga steel mill sa Detroit at Toledo. Mabilis siya, malakas siya, at pinaniniwalaan ng lahat na hindi siya malulunod. Pero may mga senyalis, mga palatandaan. Oo, tungkol doon. Ang paglulunsad niya noong 1958 ay isang kaguluhan. 3 beses, kinailangan ng babaeng nagbautismo sa kanya bago mabasag ang bote ng champagne sa hull. Malaking masamang tanda iyon para sa mga marinero. Nang sa wakas ay dumausdos ang barko patagilid sa tubig. Lumikha ito ng napakalaking alon na binasa ang 15,000 manonood. Ang alon ay hindi inaasahan na isang lalaking nanonood ay nakaranas ng atake sa puso at namatay sa mismong lugar. Hindi ito ang maayos na simula na gusto ng sinuman. Gayunpaman, naipagtiwala ng barko sa mga lalaking nagtrabaho sa kanya. Ang kanyang huling kapitan, si Ernest McSorley, ay isang 44 na taong veterano ng mga lawa. Siya ay isang tahimik, iginagalang na tao, hindi mapanganib. Ang biyaheng ito noong Nobyembre 1975 ay dapat sana isa sa mga huli niyang biyahe. Nagpaplano siyang magretiro sa katapusan ng season. Siya at ang kanyang 28 tripulante ay nagtiwala sa barkong iyon. Nakapag-navigate na sila sa daan-daang bagyo. Walang dahilan para maniwala silang iba ang ito. Ang walang bahid na rekord at malalim na tiwala ang nagpapatindi sa katahimikan ng huling pagkawala ng barko. Ang tahimik na pagkawala. Noong Nobyembre 1975, nagload ang Fitzgerald ng 26,000, 116 na tonelada ng taconite pellets at umalis sa Superior, Wisconsin. Isang pangalawang barko, ang Arthur M. Anderson, ay kasama niyang naglalakbay mga 10 hanggang 15 milya sa likod. Masama ang mga ulat ng panahon, pero hindi imposible. May paparating na bagyo, pero hindi lang ito basta bagyo. Ito ay isang November Witch. Ang hindi namamalaya ng karamihan ay ang November Witch ay isang nakakatakot na phenomenon ng Great Lakes. Ito ay isang weather bomb. Isang malamig at tuyong hangin mula Canada ang bumabagsak sa isang mainit at basang hangin mula sa Gulf of Mexico. At nagbabanggaan sila mismo sa ibabaw ng medyo mainit na tubig ng lawa. Bumabagsak ang presyon at sumisiklab ang mga hangin. Kinabukasan, Nobyembre 10, ang bagyo ay naging isang halimaw. Ang mga hangin ay umaalulong sa mahigit 70 milya bawat oras. Lakas bagyo iyon. Umakyat ang mga alon sa 25 talampakan at ilan sa mga kapitan ng gabing iyon ay nagulat na nakakita ng mga rogue waves, 35 talampakang mga halimaw. Tinawag nila itong tatlong magkakapatid, isang serye ng 3 napakalaking alon na sunod-sunod na humahampas. Napakabilis na hindi makaka-recover ang barko. Nasa gitna nito ang Fitzgerald. Bandang 3:30 ng hapon, nagradyo si Kapitang McSorley sa Anderson. Kalmado ang boses niya, pero masama ang balita. Iniulat niya, may nabasag na rehas, 2 vents ang nawala o nasira, at may pagkatabig. Pagkatabig, iyon ang isang salitang ayaw marinig ng kahit sinong marinero. Ibig sabihin, tumatanggap ng tubig ang barko. Iniulat din ni McSorley na wala na ang kanyang radar. Naglalayag siyang bulag sa isang bagyo. Ginagamit ang Anderson para gabayan siya patungo sa kaligtasan ng Whitefish Bay na 17 milya na lang ang layo. Napakalapit. Sa mga sumunod na oras, nagpapatuloy ang komunikasyon ng 2 kapitan. Tinatamaan din ang Anderson ng parehong mga alon. Ang kanyang kapitan, si Bernie Cooper, sinabi niya kalaunan na pinanood niya ang Fitzgerald na tinamaan ng 2 sa mga alon na 3 magkakapatid. Nakita niyang ganap na nalunod ito sa tubig, nawala sa paningin, at pagkatapos ay itinapon lahat. Nang 7:10 ng gabi, nagradyo ang unang mate ng Anderson sa Fitzgerald sa huling pagkakataon. Isang simpleng tanong ang kanyang itinanong, "Fitzgerald, kumusta kayo?" Ang nakakatakot na bahagi ay ang mga huling salita ni McSorley. Hindi ito isang sigaw para sa tulong. Hindi ito isang mayday. Bumalik ang kanyang boses, kalmado gaya ng dati. "Kinakaya namin." 10 minuto lang pagkatapos nawala ang Fitzgerald,
mula sa radar screen ng Anderson. Isang minuto, solid na blip siya. Kinabukasan, wala na. Static lang. Walang SOS, walang distress flares, walang huling tawag. Ang barko, ang kanyang kapitan, at ang 28 tripulante ay basta wala na. Nilulo ng lawa. Bumalik ang Anderson at lumabas muli sa halimahing bagyong iyon para hanapin ang kanyang kaibigan. Pero walang makita. 2 durog na lifeboat at ilang labi lang. 4 na araw, pagkatapos, natagpuan ng eroplano ng Navy ang labi. Nasa 500 at 30 talampakan ang lalim. Eksakto kung saan sinabi ng Anderson. Ang barko ay nasa 2 piraso. Ang proa at popa ay magkahiwalay. Nagsasabi ng kwento ng isang bigla at marahas na katapusan. Ang bigla at tahimik na katapusan ang lumikha ng 50 taong misteryo. Masyadong mabilis para sa Mayday. Walang nakaligtas, kaya ang mga investigador ay naiwan lang sa sirang labi at maraming katanungan. Ito ang nagpasimula ng 50 taong debate, kung saan magkakasalungat ang gobyerno, ang mga may-ari ng barko, at ang mga pamilya ng mga marinero. Sa esensya, 4 ang pangunahing teorya. Teoryang 1, ang tumatagas na mga takip ng hatch. Ito ang opisyal na ulat ng United States Coast Guard noong 1977. Sinabi nila na ang 21 malalaking bakal na takip ng hatch ay hindi maayos na nakasecure. Sinabi ng ulat na hinila ng malakas na mga alon ng mga ito at bumuhos ang tubig sa cargo hold. Hinihila pababa ang proa na parang submarino. Pero narito ang kawili-wili. Nagalit ang mga pamilya ng tripulante. Ang teoryang ito ay nagbablame sa mga lalaki para sa kanilang sariling kamatayan. Sinasabing hindi nila ginawa ang trabaho nila. Si Kapitang McSorley ay isang masusing kapitan. May karanasan ang kanyang tripulante. Iginiit nila na imposibleng ganoon kaapabaya sila sa bagyo. Teoryang 2, ang 6 Fathom Shoal. Ito ang teoryang itinulak ng Lake Carriers Association. Ang mga may-ari ng barko. Sinabi nila na nasugatan na ang barko bago pa man ito lumubog. Naalala mo kung paano sinusubaybayan ni Kapitang Cooper sa Anderson ang Fitzgerald. Sinabi niya na naglayag ang Fitzgerald na napakalapit sa isang mapanganib at mababaw na lugar na tinatawag na 6 Fathom Shoal. Ang mga mapa para sa lugar na iyon ay kilalang hindi tama. Ang ideya ay nagasgas ang ilalim nito. Lumikha ng isang galos sa hull. Ipapaliwanag nito ang ulat ni McSorley tungkol sa pagkatabig. Kung totoo ito, dahan-dahan at tahimik na tumatanggap ng tubig ang Fitzgerald sa loob ng ilang oras. Tinupad lang ng bagyo ang trabaho. Teoryang 3, katastropikong pagkasira ng istruktura. Nakakatakot ang isang ito. Ang hindi namamalaya ng karamihan ay ang Fitzgerald ay pinalawig noong 19 na 60. Literal na pinutol nila siya sa 2 at nagdagdag ng bagong 84 na talampakang gitnang seksyon para magdala ng mas maraming karga. Nag-aalala ang ilang inhinyero na pinahina ng stretch job na ito ang barko. Ang teorya ay ang isa sa mga alon ng 3 magkakapatid ay itinaas ang proa at isa pa ang itinaas ang popa na iniwanan ang mahaba at mabigat na gitnang bahagi na ganap na walang suporta. Na may libo-libong tonelada ng mineral sa loob, hindi maiisip ang stress. Biyak, mababalisa na ang barko sa 2 sa ibabaw at lulubog sa ilang segundo. Ipapaliwanag nito kung bakit walang Mayday na tawag. Ganoon kabilis ang katapusan. Teoryang 4, ang rogue wave. Ang rogue wave, katulad ito pero nakatuon sa isang halimaw na alon. Isang solong, 35 talampakang alon o mas malaki pa, ay maaring tumama sa buong barko. Itulak pababa ang proa bago pa man ito makaka-recover. Na ang harap ay nakalubog at ang mga makina ay patuloy na nagtutulak. Idinirekta na nito ang sarili patungo sa ilalim. Sa loob ng 50 taon, nagtatalo ang lahat tungkol sa 4 na teoryang ito. Bagyo, shoal o bakal. Pero wala sa kanila ni isa ang makapapaliwanag sa natagpuan ng drone. Isang pinakintab at malinis na tanso na telegraph. Ang diskubreng iyon ang nagbabago ng lahat. Ang kahulugan ng anomalya. Kaya, ito ang sitwasyon. Naiwan tayo sa isang palaisipan. Ang imposibleng anomalya sa loob ng tulay ay hindi tugma sa alinman sa mga lumang ideya. Ang mga nanonood nito ay naghahanap ng misteryo. At sa loob ng 50 taon, ang misteryo ay ano ang nakalubog sa barko. Ngayon, ang misteryo ay ano ang bagay na iyon sa control room. Pag-usapan natin ng malinaw. May nakakalimutan ba tayo? Ang bagay ay ang tanso na telegraph na iyon ay pumipilit sa atin na tumingin sa mga bago at mas kakaibang posibilidad. Maaari bang ang isang napakalaking magnetic anomaly na kilalang nangyayari sa bedrock na mayaman sa bakal sa ilalim ng Lake Superior ang naging sanhi ng sakuna? Nag-ulat ang mga marinero na ang mga kompas ay umiikot ng mabilis sa lugar na iyon. Baka isang magnetic pulse ang sumira sa radar ni McSorley at gumawa ng iba pa. Isang bagay na
50 taon pagkatapos, ay patuloy na tumatanggi sa buhangin at kalawang mula sa isang bagay. O paano naman ang karga? Ang mga taconite pellets ay processed iron. Maaari bang isang chemical na reaksyon na sinindihan ng tubig na bumaha sa cargo hold ang nagpadala ng napakalaking electrical charge sa buong barko? Maaari bang na-magnetize nito ang tulay na ginawang isang siyentipikong kuryosidad ang isang bagay na tanso? Ang hindi namamalayan ng karamihan ay ang labi ay isang protektadong libingan. Walang sino mang maaaring bumaba at hawakan ito. Walang sino mang maaaring kunin ang telegraph para pag-aralan. Kaya sa ngayon, ang mayroon lang tayo ay isang nakakabighaning video mula sa isang drone. Ang mga lumang teorya ng mga bagyo at shoal ay lohikal. May katwiran ang mga ito. Pero hindi nila maipaliwanag ang anomalya. Ang mga kakaibang teorya ng UFO o mga halimaw sa lawa ay mga kwento lang. Pero ang pinakintab na tanso, iyon ay totoo. Nakita ito ng drone. Ito ang isang bakas na nagsasabi sa atin na ang katapusan ng Edmund Fitzgerald ay mas kakaiba, mas marahas, at mas misteryoso kaysa sa anumang naisip natin. Ang pinakintab na tansong iyon ay isang mensahe mula sa kailaliman. Pero ano ang sinusubukang sabihin nito sa atin? Ang Fitzgerald ba ay biktima ng bagyo o ng ibang bagay? Ipaalam sa amin ang iyong teorya sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.